Basahin natin at unawain ang akda ni Alan A. Ortiz na pinamagatang Ang Panitikang Pilipino sa Panahon ng Kasarinlan. Ang Panitikang Pilipino sa Panahon ng Kasarinlan ay akda ni Alan A. Ortiz na tumatalakay sa pag-unlad ng panitikang Pilipino matapos makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Amerikano noong taong 1946. Ayon sa akda, ang panahong ito ay nagbukas ng bagong yugto sa panitikan sapagkat naging malaya ang mga manunulat na ipahayag ang tunay na damdamin, karanasan at suliranin ng mga Pilipino. Hindi na lamang ginaya ang mga banyagang paksa at pananaw. Sa halip, higit na pinahalagahan ang sariling kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Ipinaliwanag sa akda na matapos ang World War II, naging masigla at mas produktibo ang mga manunulat sa bansa. Marami sa kanila ang nagsulat sa wikang Ingles dahil sa impluwensya ng mga Amerikanong guro at ng sistemang pang-edukasyon. Gayunman, kahit Ingles ang ginamit, nanatiling Pilipino ang diwa at paksa ng kanilang mga akda. Ginamit nila ang wikang Ingles upang maipakita ang karanasan ng mga Pilipino sa kahirapan, diskriminasyon, digmaan, politika at paghahanap ng pambansang pagkakakilanlan. Isa sa pinakamahalagang punto ng akda ay ang pag-usbong ng panitikang Filipino sa Ingles. Binanggit ni Ortiz si Paz Marquez Benitez bilang kauna-unahang kinikilalang Pilipinong manunulat sa Ingles. Ang kanyang tanyag na maikling kwentong Dead Stars ay naging mahalaga dahil ipinakita nito ang damdamin, pag-ibig at pagsisisi ng tao sa isang masining at makatotohanang paraan. Sa kwentong ito, malinaw na makikita ang temang pag-ibig, panghihinayang at hindi pagtupad sa sariling damdamin. Ito rin ay naging huwaran ng maraming sumunod na manunulat sa Ingles. Tinalakay rin sa akda ang ambag ni Jose Garcia Villa sa Larangan ng Tula. Siya ay nakilala sa kanyang kakaibang estilo ng pagsusulat at paggamit ng malalim at masining na mga salita. Ang kanyang tulang lirik 17 ay halimbawa ng kanyang malikhaing paraan ng pagsulat. Ang mga akda ni Villa ay karaniwang puno ng imahinasyon, simbolismo at matinding damdamin. Hindi lamang siya sumulat tungkol sa pag-ibig at kagandahan, kundi ipinakita rin niya ang kahalagahan ng sining at kalayaan sa pagpapahayag. Dahil dito, kinilala siya bilang isa sa pinakadakilang makata sa Pilipinas. Mahalaga rin ang papel ni Nick Joaquin sa panahon ng kasarinlan. Ayon kay Ortiz, si Joaquin ay naging tanyag dahil sa kanyang nobelang The Woman Who Had Two Navels. Ang nobelang ito ay tumatalakay sa pagkatao at pagkakakilanlan ng mga Pilipino matapos ang kolonyalismo. Ipinakita rito kung paano naapektuhan ng kasaysayan at kulturang banyaga ang pag-iisip at pamumuhay ng mga Pilipino. Ang kanyang mga akda ay kadalasang may temang kasaysayan, kultura, relihiyon at paghahanap ng tunay na sarili. Sa kanyang pagsusulat, ipinakita niya na hindi maaaring maunawaan ang kasalukuyan kung hindi babalikan ang nakaraan. Binanggit din sa akda ang ambag ni Father Shonil Jose na kinilala sa serye ng mga nobelang tinatawag na Rosales Saga. Ang seryeng ito ay umiikot sa buhay ng mga mamamayan sa bayan ng Rosales, Pangasinan.
Isa sa pinakamahalagang nobela sa seryeng ito ang Dusk. Inilalarawan nito ang kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay ng mga uri ng tao at pang-aapi sa lipunan. Ang mga nobela ni Father Sionil Jose ay may temang pakikibaka, kawalan ng katarungan at pagnanais ng pagbabago. Sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan, ipinakita niya ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa kanayunan at lungsod. Isa pang manunulat na tinalakay ni Ortiz ay si N.V.M. Gonzales. Nakilala siya sa kanyang mga akdang naglalarawan ng buhay sa lalawigan at ang unti-unting pagpasok ng modernisasyon. Ang kanyang kwentong Children of the Ash-Covered Loam ay nagpapakita ng simpleng buhay ng mga tao sa probinsya at kung paano ito naaapektuhan ng pagbabago ng panahon. Ang kanyang mga akda ay nagpapahalaga sa kultura, tradisyon at relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Ayon pa sa akda, maraming tema ang namayani sa panitikan ng panahon ng kasarinlan. Kabilang dito ang pananampalataya, alamat, pamahiin, kathang-isip, kahirapan, suliraning panlipunan, politika, pag-ibig, moralidad, sexualidad at pambansang pagkakakilanlan. Madalas ding talakayin ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga uri sa lipunan, ang impluwensya ng mga dayuhan at ang paghahanap ng tunay na kalayaan. Ang mga paksang ito ay nagpapakita na kahit malaya na ang bansa, marami pa ring suliraning kailangang harapin ng mamamayan. Nagbigay rin si Ortiz ng ilang tiyak na halimbawa ng mga akda sa panahong ito. Sa tula, binanggit niya ang tulang Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla. Ang tulang ito ay nagpapakita ng malalim na pagninilay sa sarili at sa kaugnayan ng tao sa mundo. Ang tema nito ay pagkakakilanlan, kalayaan at kapangyarihan ng tao. Sa musikang makabayan, binanggit ang awiting Bayan Ko na naging sagisag ng pagmamahal sa bayan at paglaban sa katiwalian at pang-aapi. Ang tono nito ay malungkot ngunit matatag at mapanghimagsik. Sa maikling kwento, binanggit ang ginto sa makiling ni Macario Pineda. Ang akdang ito ay gumagamit ng simbolismo upang ipakita ang kasakiman, kapangyarihan at moralidad sa lipunan. Sa nobela naman, binanggit ang Ako'y Isang Tinig ni Genoveva Edroza Matute na tumatalakay sa pag-asa, paglaban at pagmamahal sa bayan. Sa dula, inilahad ang Walang Sugat ni Severino Reyes na nagpapakita ng pag-ibig, sakripisyo at pagnanais ng kalayaan. Samantala, sa sanaysay, binanggit ang akdang Ang Pangunahing Makata ni Amado V. Hernandez na nagsusulong ng pagkamakabayan at tumutuligsa sa katiwalian at pang-aapi. Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng akda ni Alan A. Ortiz na ang panitikang Pilipino sa panahon ng kasarinlan ay hindi lamang simpleng pagsulat ng kwento, tula o nobela. Ito ay naging salamin ng kalagayan ng lipunan at naging sandata upang maipahayag ng mga Pilipino ang kanilang damdamin, hinaing at mithiin. Ang tunay na mensahe ng panitikang ito ay ang kalayaan ay hindi natatapos sa pagkakaroon ng kasarinlan ng bansa. Kailangang ipaglaban din ang kalayaan mula sa kahirapan, katiwalian, kawalang katarungan at kolonyal na pag-iisip upang ganap na maging malaya ang sambayanang Pilipino. Pag-usapan na natin ang akda na ating binasa mula sa panulat ni Alan A. Ortiz na pinamagatang Ang Panitikang Pilipino sa Panahon ng Kasarinlan.
Unang tanong, ayon sa teksto, ano ang kalagayan ng panitikang Pilipino sa panahon ng kasarinlan? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Inilarawan ang kalagayan ng panitikan sa Pilipinas bilang isang panahong masigla, malaya at mapanuri na sumasalamin sa bagong kalagayan ng bansa matapos makamit ang kalayaan noong taong 1946. Ipinakita sa teksto na ang panitikan ay hindi na lamang ginagaya sa mga dayuhang anyo at paksa, kundi ito ay naging tunay na salamin ng karanasan, damdamin at suliranin ng mga Pilipino. Ang mga manunulat ay nagkaroon ng mas malawak na kalayaan sa pagpapahayag, kaya naging mas matapang sila sa pagtalakay ng mga isyung panlipunan, pampolitika at pangkultura. Ayon sa teksto, kapansin-pansin ang pagdami at pag-unlad ng mga akdang pampanitikan, lalo na sa wikang Ingles dahil sa impluwensya ng sistemang edukasyong Amerikano. Gayunpaman, kahit Ingles ang ginamit, nananatiling Pilipino ang diwa ng mga akda, nakatuon sa kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, korupsyon at paghahanap ng pambansang pagkakakilanlan. Ipinapakita nito na ang panitikan ay naging instrumento upang maipahayag ang tunay na kalagayan ng lipunan at hindi lamang isang anyo ng libangan. Binibigyang diin din sa teksto na ang panitikan sa panahong ito ay mapanuri at kritikal. Hindi natakot ang mga manunulat na ilahad ang mga pagkukulang ng pamahalaan at ang mga suliraning kinakaharap ng mamamayan. Dahil dito, naging kasangkapan ang panitikan sa paggising ng kamalayang panlipunan. Ang mga akda ay nagsilbing boses ng mga inaapi at nagbigay diin sa pangangailangan ng pagbabago, katarungan at tunay na kalayaan. Ipinakita rin na ang panitikan sa panahon ng kasarinlan ay may malalim na pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. Maraming akda ang bumabalik sa nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan at mahanap ang tunay na pagkakakilanlan ng Pilipino. Sa ganitong paraan, ang panitikan ay naging tulay upang mapanatili ang kamalayang makabayan sa gitna ng patuloy na impluwensya ng dayuhan. Hindi lamang nagsisilbing aliwan kundi isang makapangyarihang daluyan ng ideya at damdamin na naglalayong magmulat, magbigay kritika at mag-udyok ng pagbabago sa lipunan. Ipinahihiwatig nito na bagaman nakamit na ang kalayaan ng bansa, ang panitikan ay patuloy na ginagamit upang ipaglaban ang mas malalim na anyo ng kalayaan. Ang kalayaan mula sa kahirapan, kawalang katarungan at kolonyal na pag-iisip. Ikalawa, anong uri ng panitikan ang umiiral sa panahon ng kasarinlan ayon sa teksto? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Sa panahon ng kasarinlan, umiiral ang iba't ibang uri ng panitikan na parehong nasa anyong patula at tuluyan. Kabilang dito ang tula, maikling katha, maikling kwento, nobela, dula, sanaysay, at maging mga musikang makabayan o protesta. Ang mga uring ito ay hindi lamang simpleng anyo ng sining, kundi nagsilbing makapangyarihang daluyan ng pagpapahayag ng damdamin, kaisipan at saloobin ng mga Pilipino. Kapansin-pansin na sa panahong ito ay umusbong ang mga akda sa wikang Ingles at Filipino. Ngunit nanatiling makabayan at nakaugat sa karanasan ng Pilipino ang nilalaman. Ang panitikan ay naging mas realistiko, mapanuri at may layuning panlipunan, kaya't ginamit ito bilang kasangkapan upang ilahad ang katotohanan at magmulat sa mamamayan. Ikatlo,
Ano ang tema ng mga akda na umiiral sa panahon ng kasarinlan ayon sa teksto? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang tema ng mga akda sa panahon ng kasarinlan ay nakatuon sa mahahalagang usaping panlipunan at pambansa. Pangunahing tema ang nasyonalismo o pagmamahal sa bayan, lalo na sa pagnanais na mapanatili ang kalayaan at pagkakakilanlan ng Pilipino. Malimit ding talakayin ang kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay at kawalang katarungan sa lipunan, pati na ang korupsyon sa pamahalaan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa pang mahalagang tema ang paghahanap ng pagkakakilanlan, kung saan sinusuri ng mga manunulat kung ano ang tunay na pagiging Pilipino matapos ang mahabang pananakop ng mga dayuhan. Kasama rin sa mga tema ang pag-ibig, moralidad, relasyon ng pamilya at pagbabago sa lipunan. Ngunit kadalasan ay iniuugnay pa rin ang mga ito sa mas malawak na kontekstong panlipunan. Sa kabuuan, ang mga akda sa panahong ito ay may layuning hindi lamang maglahad ng kwento, kundi magmulat, magbigay kritika at mag-udyok ng pagbabago sa lipunan.